Kasi matagal po din nila ako nakasama. Akala nga nila patay na ako, 38 years. Nagalit sila sa akin, yung isang pamangkin ko, bakit nila ako pumunta. Sabi ko, wala nga kaming pera, tumaka ko, ulam namin kuhuli. Bagong taon. Pinakita ko sa kanila, nag-video call sila. Tapos nag-video call sila, pagkain nila, puno-puno yung lamisa. Parang ang lalim-lalim ng galit o sama ng loob mo sa kanila. Totoo yan. Inaamin ko po yan. Bakit po? Hindi yata makakawala sa puso ko yun. Ang laki ng galit ko po. Hindi naman natin sasabihin na mawawala agad-agad yung galit sa puso natin. Pinag-aralan ko na rin po. Oo. Hindi yata. Hindi. Hindi mawawala. Puno po ako ng galit po. Mamamatay na lang yata po ako. Nandoon pa rin yung galit ko. So yun mga kababayan, mga kabarangay, magandang tanghali, magandang gabi, magandang morning sa lahat po ng mga tagapanood natin. Saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kababayan, sa ating pag-iikot, may inilapit sa atin na kababayan natin na gustong makausap ni Daddy Frankie. At mga kababayan, ito po ang kanyang bahay. So, tingnan nyo mga kababayan, kung mapapansin mo, puro tagpi-tagpi, no? At napakaliit sa silong pa ng mangga. Although, masarap dito mga kababayan kasi may sariwang hangin. Pero, ayan, samahan nyo ako mga kababayan para makilala natin itong taong kanilang inilalapit. At nandito na sila sa loob mga kababayan. Samahan nyo ako at pasukin natin. Hello, Nay! Hello! Magandang morning. Pwede na ako pumasok? Opo. Kumusta ka, Nay? Ayos lang ito, hirap sa buhay. Okay. Ano pangalan ni Nanay? Lorna po. Nanay Lorna. Kumusta po kayo? Ito, nabubuhay sa pangangalakal. Nangangalakal. Ilan taon na po si Nanay? 60 po. 60. Ilan ang anak po? 2. Nasaan yung mga anak nyo? Yung bunso ko nasa labas, yung isa may asawa. May asawa na. Asawa nyo po ngayon, nasaan? Pangalawa ka po yan. Pangalawang asawa? Bakit? Kakaupo ko pa lang, umiiyak na si Nanay. Ayoko kasi magkwento sa buhay ko kasi. Ay, bakit? Ano ba meron sa buhay mo? Kasi mula bata ako, hindi ako nakatikim ng ginhawa. Bakit mo nasabi hindi nakatikim? Hindi po ano ba kasi, trabaho mo nung bata ka pa? Ba't ganun? Nung bata po ako, pinaampon ako ng kapatid ko sa Umping. Nung pala, may utang pala siya doon. Ako ang pinambayad niya. Pinambayad ka ng kapatid mo sa Umping. Ilan taon ka noon? 12, hanggang 14, 15 po ako. Nasa 12. Tapos, may kaibigan ako na model, niyakad niya ako. Sabi niya, Lorne, baka pwede sumama ka na lang sa akin, umalis ka na dyan sa Inchi kasi hindi mo naman tunay na magulang yan. Sabi ko, sige, try ko, turuan mo na lang ako magsayaw. Tinuruan po ako hanggat natuto po ako. Tapos naging starlet ako. Manager ko si Pablo Vergara, yung director sa Yagid. Starlet? Ano ibig sabihin pag starlet? Yung mga big show po, yung sa mga club na mga VIP. Magsushow kami. Ilan taon ka nun nung nagsimula ka sa ganun? 15 po. 15? Batang-bata ka pa nun? Opo. Bakit? Ano yung gusto mo ganun? Bakit? Wala naman pong masama doon kasi di naman po kami nagpapabayan sa labas eh. Basta kami po ay nagpo-floor show lang, nagsasayaw. Wala naman pong problema, bawal naman tikom, bawal hipo. Kasi may manager po kami. Yun, tapos may pinikula ako 2, yung Hubo, Marcel Lopez, Michael de Mesa, kadouble niya ako dun. Kadouble ka ni Marcel Lopez. Oh, artista ka pala dati. Opo, ngayon po, lumaki po ang ulo ko. Nag-solo flight po ako. Paano nangyari Bakit mo sinabing hindi ka nakaranas ng hirap maganda pala yung trabaho mo noon? Paano nangyari? Pwede ba namin malaman yung kwento ng buhay mo? Kasi po, may kapatid po ako kambal. Opo. Ayun po nagganon po akong trabaho, tinutulungan ko yung kapatid ko.
Kasi hirap na hirap sa Bisaya po. Mm. Yun, tapos nag-Japan ako, tagal ko dun. Nakarating ka rin ng Japan. Opo, tapos yung napundar ko, binigay ko sa magulang ko, sa mga kapatid ko. Tapos ngayon, namatay na nanay at tatay ko, yung mga pinundar nila, wala akong natikman kasi kinuha ng mga kapatid ko lahat. Sinuwapang nila. Ay, bakit ganun? Ibang ko po, kasi pa ako bunso. Ikaw ang bunso. Opo. Gaano ka katagal sa Japan? Ano po, 8 balik po ako. Nakawalong balik ka. Opo. Hindi ka nakapag-asawa ng Hindi po, ayaw ko. ayaw mo. So, pag nasa Japan, maraming pera, di ba? Opo. Gaano sa unang punta mo sa Japan, pag uwi mo, magkano pera ang dala mo papuntang Pilipinas? Kasi ang sweldo namin po nung araw, $500 lang po. Mm-mm. Hindi po katulad ngayon na mataas na ang yen. Pero marami ka ring napundar? Opo. Sa pamilya ko, sa magulang ko. Pero ngayon wala na kasi wala na po akong nanay at tatay. Yung una mong asawa, nasa? Iwalay po kami, sundalo po ang asawa ko. O bakit kayo naghiwalay? Babaero po siya, tsaka nananakit din naman. So nagkaanak kayo doon? Opo. Ilan anak mo doon? 2, isa dyan. Yung nandito ngayon na dalawa, kasama mo. Opo. Tapos, wala rin naman. bakit mo nasabi na hindi mo naranasan ang kaginhawaan mula pagkabata itong nanggaling ka sa Japan? Kasi po lahat- Paano ka, bago ka mapunta ng Japan, artista ka muna? Opo. Sino yung mga kasama mo artista? Marasabel Lopez, Pipsi Paloma, marami po. Nakasama mo rin si Pepsi Paloma? Opo, kasi ang manager niya po, tsaka manager ko, magka-close. Oo. So nagkakakwentuhan din kayo ni Opo, Pepsi pag Paloma? nasa dressing room po kami, Oo. pag di pa kami nagsasayaw, magkakasama kami sa dressing room, yung make-upan, lahat. Batang-bata pa yun. So, Opo. so ibig sabihin, magkasing edad kayo ni Pepsi Paloma? Parang ganun po. Parang dalawa Maganda ba lang. talaga si Pepsi Paloma? Opo. Kasing ganda mo rin. Maliit lang ang mukha noon po. Maliit lang mukha ni Pepsi Paloma. Maganda talaga yun. Hindi ko inabot kasi yun eh. No? Yung gala theater, hindi nyo inabot. Alin? Gala theater. Saan yun? Sa Quiapo. Ay, hindi ko ano. Pagkatapos so ng pinikula, kami naman Kayo naman. magsasayaw. Kayo naman sasayaw. Kasama si Pepsi Paloma doon. Opo. Tapos ibubuking kami ng manager namin sa mga malalaking hotel kung saan may ano. Mm-mm. Yung mga big night na malalaki. Magkano mga talent nyo doon? Ay, kumikita po kami ng 15 isang gabi. Per head? Opo. So malaking pera na yun noon. Opo. Anong ginagawa mo sa pera mo noon pag may 15? Nandoon po kami sa sa Kulboy. Nangungulboy kami. Nangungulboy kayo? Opo. Kaya pala walang ano. So paano pag nagkukulboy? Paano ang transaction? Wala. Pero wala ka pa asawa noon, Wala pa, dalaga pa po ako. Kailan lang po ako nag-asawa, 28 na po ako. Paano yung transaction pagka pumunta kayo sa mga kulboy? Ano yun? Wala, happenings lang, tawa lang, table-table lang, gano'n. Ay, ganun. Tinitable-table nyo lang yung mga... Pag gusto mong sumayaw siya, sasabitan mo siya ng toki o 1K sa brief. Isusok-sok mo sa brief. Opo. Ganun lang, sayaw lang. Opo. Marami kayo nun, Opo. magkakasama pagkatapos ng trabaho ninyo. Opo. Kasi isang bahay lang po kami. Mm. Yung manager namin, kasama namin sa bahay. Bawal kami lumabas na. At talagang bantay sarado kayo. Opo. Hindi nga kami nagpapatibol eh. Basta sayaw lang po kami. Mm. Ngayon, pag may gusto mag-table, yung sa pilitan no lang, para wag lang mapahiya yung may-ari ng club. Mm-mm. Lalo pag mga good customer, kailangan kukuha sila ng ihaharap din doon, mukhang disente. Mm-mm. Tapos nung nakatapos ka ng gumawa ng pelikula, nagpunta ka na ng Japan. Opo. Sa gagawa mo ng pelikula, sinong artist ang mga kasama mo? Si Pablo Vergara, tsaka si Pepsi Paloma, yan ang kasama lang namin. Kasi hindi naman lahat, at wala artista lahat ang kasama namin eh. So malaki rin ang talent fee mo doon. Hindi rin po Pag isang kalaki. pelikula o ikada set. Kada set po. So ibig sabihin,
Naging maluho ka nung kabataan. Opo. Hindi mo naingatan yung pera. Hindi po. Mataas kasi ang ano ko nung araw. Mataas ako. Mataas ang pride ko kung sa ano eh. Kasi kagandahan ko nga 15 to 21, pag ganun. 15 to Parang sarili kong mundo ko. Tsaka Po. may Ang picture ka ba na ano? Wala na po ngayon. Wala na. Nandoon na sa Bisaya. Inuwi ko na po. So ngayon, tapos 'di ba, nag-artista ka. Opo. And then paano ka nakaalis sa pag-artista? Paano ka nag-switch papuntang Japan? Kasi po ang grupo namin, sa manager din namin. Ngayon, ang usapan ng manager namin, kung mga 3 months lang, 3 months, babalik ka lang. Kasi kontrata rin po kami doon. Eh ngayon, nung nandoon kami, hindi namin tinapos yung 3 months, bumalik kami. Ngayon, may kumuha na naman sa amin. Parang humiwalay na po ako sa kanila. Parang nag-solo flight ako na kailangan kong ganun kalaking pera kasi inupiran ako ng ganun. Kailangan ko humiwalay sa manager. So pumunta ka ng Japan, hindi kasama ang manager mo, Opo, wala na hindi. siyang connection. Opo. Nakapunta ka naman ng Japan. Opo. Sa ibang grupo naman po ako. Yung pinuntahan mo. Opo. So, nung nasa Japan ka, natulungan mo na yun na mga magulang. Opo, yun. Ano mga naibigay mo sa magulang mo? Binigyan ko sila ng isang bangkang malaki na yung lancha. Mga magkano yun? Nasa 100 plus. Anong taon yun? Mga 80s po. So, Kasi 83, parang yata eh. Bagong ginagawa pa lang yung LRT natin eh. So, ibig sabihin, yung perang yun, malaki na yun. Tsaka ang laking income na rin ng pamilya mo. At least nakatulong ka sa pamilya mo. Opo, yun lang naman po ang ko. Kahit nawala po sila sa buhay namin, at least hindi pa rin nila ako kahit ganun yung anak ko. Natulungan ko rin naman sila. Yung mga kapatid ko, para nagkanya-kanya na po sila. Ngayon, hindi ka na nila tinatawagan. Hindi po. Bakit di ka tinatawagan? Aywan ko po sa kanila. Tapos yung mga properties na magulang mo sa kanila napunta. Opo, okay lang po yun. Basta ako mahalaga hanggat kaya ko pa ho. Nagsusumikap din po ako mga ngalakal kasi yung asawa ko ngayon, pinakasama ko, minsan wala trabaho. Tulad ng Pasko't Bagong Taon, may sakit siya. Ay ako rin naman po, may sakit din po ako. Madalas po ako atakihin ng hika. Nawala. Kararating ko nga lang din po, nakalakal po ako. Yung kalakal ko sa labas. So sa ngayon, pangangalakal na lang talaga ang inaasahan niyo. Ayan nga po sa mga tinda-tinda ko dyan, galing yan sa kasamahan kong pastor. Sabi niya, Nanay Lorna, ano mo yan, kahit papaano, may pambili-bili ka ng bigas. Ay, nahiya na nga ako sa kanya. Bawat punta dito, dinadalhin ako ng almusal. Dinadalhan ka na lang. Opo. Ilang taon na yung anak mong dalawa? Yung isa, 25. 25 na. Yung isa, 30. Tapos itong bunso ko, 8. Dito po. So, sa pangangalakal na, magkano naman ang kinikita mo? Isang araw? Pangalawang araw po ako nagbibinta. Ay, every 2 days. So, magkano? Opo. Every 2 days, magkano? Minsan kumikita po akong 500, 600. Yun ang pinagkakasya mo. Opo. Maghapon yun umiikot para magpulot. Opo. Anong ginagamit mo pag nangalakal? Stroller lang po. Ay, trolley. Opo. Yung trolley lang. Opo, inandyan po. Yung anak ko nga po, hindi na po nakapasok. Nahinto po siya ngayon. Ilan kayo magkakapatid na eh? 13 po. Ay, ang dami. Bunso po ako. Ikaw bunso. Opo. Kompleto pa yung 13 na yun. Hindi na po. 3 na lang po. At 3 na lang yung natitira. Opo. Pangapat ikaw. Opo. May mga nagkaedad na rin. So, Nay, may video po ako dyan. Opo. Ako po si Daddy Frankie. Opo. Kung kilala mo naman na ako. Opo. Salamat at nakilala kita, napuntahan ka namin. Salamat din sa kapitbahay na Opo. itinuro kayo dito para Opo. napuntahan namin. At gaya ng sinabi ko, may video ako niyan. I-upload namin to, mapapanood ng iyong mga kapatid. Oo, yung mga angkan ko. Angkan Mga ko angkan lahat mo, po, sige. nasa Fairview lahat. Oh. So, Nay, ano ang mensahe mo sa iyong mga kapatid? Parang ako, hindi ko na rin silang inaano.
Yung sabihin mo, kumusta kayo? Parang wala na rin. Bakit? Naiinis po ako sa kanila kahit sa mga pamangking ko. Katulad yung namatay yung panganay namin. Sabi nila, yung kapatid ko, boss, yung tita nyo, huwag nyo pakawalaan pag nakita nyo. Kasi matagal po din nila ako nakasama. Akala nga nila patay na ako, 38 years. Bago nila ako Sinabi nakita. ng kapatid mo nung namatay, huwag kang pakawalan. Oo. Pinagbilin ako doon sa mga anak niya, sa mga pamangking ko. Oo. Pero, nung kinuha na nila ako, umalis din po ako sa kanila. Ginagawa rin po nila akong katulong. Ay, ginagawa kang katulong. Kasi may mga kaya po sila. Ay, mayaman sila. Ang ginawa ko, umalis na lang din po ako. Okay. So, ibig sabihin, umalis ka na yun na may sama ng loob. Opo, kahit nung nung itong Pasko, bagong taon, nagalit sila sa akin, yung isang pamangkin ko, bakit nila ako pumunta. Sabi ko, wala nga kami pera, tumaka ko, ulam namin kuhuli. Kuhol. Bagong taon. Bagong taon, ang ulam nyo, kuhol. Opo. Pinakita ko sa kanila, nag-video call sila. Tapos nag-video call sila, pagkain nila, puno-puno yung lamisa. Nasabi tika mo, yung mga apo mo, naghanda dito at alam ko na. Huwag nyo na ako isipin, di na ako pupunta sa inyo. Pag ako nainis sa inyo, ibablock ko na kayo lahat. Yun ang sabi ko sa kanila. Parang ang lalim-lalim ng galit or sama ng loob mo sa kanila. Totoo yan. Inaamin ko po yan. Bakit po? Hindi yata makakawala sa puso ko yun. Bakit? Hindi ko po alam. Ang laki ng galit ko po. Kahit lahat ng mga pastor nag-ano na sa akin, pakawalaan mo yan. Parang hindi ko kaya. Bakit hindi mo kaya? Hindi yata. Ibang ko po, mahihirapan ako. Yung mawawala bigla sa ano ko. Hindi po. Hindi naman natin sasabihin na mawawala agad-agad yung galit sa Hindi po. puso natin. Pinag-aralan ko na rin po. Oo. Hindi yata. Hindi. Hindi mawawala. Puno po ako ng galit po. Pwede Totoo bang po yan. malaman na Lorna kung saan nagsimula talaga yung puot at galit sa puso mo? Marirecall mo ba kung saan talaga nagsimula yung galit mo sa kanila? Ang galit ko sa kanila, alam mo kung ano, yung lupa na napundar ko, tapos hindi nila ako sinabihan na, bunso, yung lupa mong napundar kina mama, pwede ibinta natin at paghatian na lang natin. Pero wala po. Bininta nila without knowing you, Opo. and then hindi ka nila shinare. Isa pa sa asawa kong sundalo. Basta po puno po ako ng galit. Totoo po yan. Pati sa asawa mo rin sundalo. Opo. Pinasok nila ako ng Corsilio sa Paumbong, Bulacan. Ang dami ng pastor pumunta dito sa akin. Pinipilit nilang mawala ano ko sa dibdib ko, pero hindi po. Hindi pa rin mawala. Opo. Mamamatay na lang yata po ako. Nandoon pa rin yung galit ko. Ewan ko po, hindi ko po alam. Kasi alam mo, sa batas kasi natin, habang ikaw ay dalaga pa or what, once na may binili ka na property at binigay mo sa magulang mo, kahit na halimbawa may asawa ka na, correct me mga kababayan if I'm wrong, no? Base lang to sa aking kaalaman. Pag ibinigay mo sa magulang mo yan at nakapangalan sa iyong magulang, pag namatay sila, matik, paghati-hatian ng magkakapatid yan. Pero wala po, binaypas po nila ako. Yun lang talaga nakakasama ng loob, being you. Halimbawa, ikaw ang bumili ng property, tapos syempre, maraming nangyaring ganyan. Opo, totoo nasa yan. abroad ka, pagkakatiwala mo sa magulang mo, nakapangalan sa magulang mo. Kaya pag namatay ang magulang, matik yan, paghahati-hatian. Kahit sabihin natin na mag-isa ka lang bumili niyan, dahil nasa puder ka pa rin Opo. ng magulang mo, no? So, yun lang nakakasama. Kaya siguro hindi rin natin siya masisi na magtanim ng galit. Opo, kasi totoo po yan. Pasensya na po kayo. Naintindihan kita, Nay, kasi gaya na sinabi mo na hindi ka
senior. Dapat kahati ka man lang at tapos sabihin man lang, no? Respect man lang din. Opo. Pasensya na po. Talagang ang dami na pumupunta din ng pastor sa akin. At nakikita nga nila yung galit ko. Pero hindi talaga. Lalong nagagigil po ako. Pag napag-uusapan. Opo. Pag napag-uusapan, nang gagalait. Opo. Totoo. Pero hindi ka naman high blood, Nay. Pero deep inside, Nay, yung galit mo, sinong nahihirapan? Di ba nahihirapan ka, Nay? Masakit sa dibdib, di ba? Masakit talaga. Tinitiis ko yan. Akala ko nga nung inatake ako dito, akala ko last ko na. Pero hindi, binigyan pa rin ako ng buhay. Binigyan ka ng buhay ni... Ng Panginoon. So, ibig sabihin, Nay, naniniwala ka kay God? Opo. Yun. Yun ang napakasarap pakinggan, Nay. Yung Naniniwala naniniwala ka kay God. Kasi ako, yan, mga kapitbahay, alam nila, wala na akong buhay. Ang dugo ko ay 300, dinala ako PGH. Pagdating doon, wala na ako. Sabi ng mga apo ko, no, yung lola ko, wala na kami lola, nag-iisa na lang yan lola namin. 3 beses pa ako kinuryente bago nag-respond yung sarili ko. 4 na beses ako, yung pangapat ako. So, ibig sabihin, Nay, mahal ka pa rin ng Panginoon. Opo. At sa'yo rin nanggaling na naniniwala ka kay God, di ba? Alam mo ba, Nay, na mahal tayo ni God? Alam ko yun kasi ako, bawat lakad ko, bawat tulog ko, bawat takbang ko. Diyos ko po, Panginoon, wag niyo kami papabayaan, yung mga anak ko po, kahit ako ganitong kahirap, wag niyo akong bigyan ng sakit. Ganun lang naman po ako. Alam mo, Nay, hindi ko sinasabing tanggalin mo yung galit sa puso mo agad-agad, naintindihan kita. Hindi po ako pastor, simpleng ordinaryo lang po ako. Tatry po po. Pero isa lang ang papayo ko sa'yo, Nay. Mahal na mahal tayo ni God. Walang duda, mahal na mahal tayo ni God. Pero para makamtan natin yung kaligayahan, mahalin din natin si God. Sundin natin yung batas ni God. Opo. Alam mo, sinabi ni God, hindi po mahalaga yung mga ari-arian. Ang mahalaga, makipag-ugnayan tayo kay God. Opo. Katulad po kahapon, Opo. nangalakal ako. May binuksan akong sako, may mga bakal. Ang nakita ko doon yung, yung ninyo ba yun? Yung maliit na kahoy. Nandyan, inuwi ko. Tabi mo lang yan. Sinabi ko po, Lagay mo lang dyan sa sulok ng bahay mo. nilinis ko. Opo. Sabi ko, kawawa ka naman, kinulong ka nila sa sako. Kaya inuwi ko. Yun na, kausapin mo si God, Nay. Mga pagsangguni mo lahat at saka unti-unti mong patawarin lang yung mga tao. Kasi kahit anong galit gawin mo, wala nang mangyayari. Ipaubaya mo na lang kay God ang lahat. Kasi si God nagpapatawad eh. Opo. Alam mo na, pag ginawa mo yun, kalimutan mo na lahat yung galit, tanggalin mo na. Ipaubaya mo kay God. Total, sinabi mo, naniniwala ka naman kay God. Doon mo unti-unting mararamdaman yung kung gaano kasarap mamuhay. Kahit mahirap lang tayo, kahit ganito lang yung tirahan natin na kubo-kubo lang, kahit hinahanap mo yung isasaing mo parati, kung nasa puso natin si God, pare-parehas lang yan, mayaman, mahirap. Dahil pagdating natin sa langit, ay kay si God lamang yan. Yung mayaman, Nay, alam mo yung mayaman tsaka sa mahirap, pag namatay yan, iisang sukat lang paglalagyan sa atin. Diba? Kaya wag mo nang isipin yung mga nawala sa'yo, kinuha nila sa'yo. Paubaya mo na lang yun, total. Diba? Nagkaedad na rin naman tayo. Para maramdaman mo yung totoong kaligayahan, Nay. Okay? Try ko po. Try mo. Oo. So, anong mensahe mo sa mga kapatid mo, Nay? Wala na po. Wala na. Alam nilang nagagalit ka sa kanila? Alam niyo po nila. Kasi pag nung nakaraan taon, palagi naman po kami nag-reunion. Eh, parang nagsawa na rin po ako. Nagsawa. Ayoko na. Pasko, bagong taon, kahit wala kaming kainin, dito lang po ako. Ayoko. Okay, Nay. So, Nay, nasabi mo rin kanina na dumaan ka sa magandang trabaho, maraming pera. Nangihinayang ka ba na hindi mo na pahalagahan yung mga yun? Nagsisiman ako pero wala na ako magagawa. Matanda na ako eh.
Eh, sabi ko nga, Diyos ko po, ngayon ko lang naisip na ang pera pala mahalaga ngayon. Nung araw kung mangulboy kami, matsudasa, sisiw lang yung pera na yun. Napakadaling kitain ng pera noon. Opo. Ngayon, dinadaan mo sa pangangalakal, napakahirap. Opo. Totoo po yan. So, ano magiging payo mo sa mga kabataan ngayon, sa mga nagsisimula pa lang para baka sakali na yung payo mo na kapupulutan ng aral based on your experience? Sa mga anak ko, kahit sa mga dyan, sa mga binatilyo o mga Yes po, dalagin sige din. pa. Kasi alam ko sigurado mapapanood nila. Sinasabi ko rin naman sa kanila, kayo mga bata pa, mag-aral kayong mabuti sa panahon ngayon. Kasi alam mo, pag nag-asawa ka ngayon, saan bubuntisin ka lang, iwanan ka na, di ba? Oo, sabi ko sa kanila, katulad dyan, mag-aral kayo mabuti. Naanakan naman na yun. Okay lang kasi nag-aaral din naman. Suportado naman ng lalaki. Kahit sa mga apo ko, oy apo, nandito ako. Ni-interview nila ako sa buhay ko. Marites, nandito si Lula, ini-interview nila. Sige na, mapapanood ka na. Dito nga sila ng isang araw, yung mga apo ko. Kumuha lang ng mangga. Sinilip nila ako kasi kala niya kasi pinapatayan ko sila ng cellphone. Yun lang. Oy, Putol, sa Fairview, kumusta kayo dyan? Hindi nyo man na naisip, auntie nyo, kung nangihigalo, tiniis nyo ako. Oy, Maribek, hindi. Mayaman kasi yung mga yan. Mayaman sila. Oo, di ba lang nila ako maano ba? Kasi katuwiran nila, iwanan ko yan. Pwede ba yun? Ayaw nilang kasama mo to, yung kinakasama mo. Bakit ayaw nila? Ewan po. Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Mahirap ng pasukan yung mga ganun, no? Sana ibigay na nila yung kaligayahan mo dahil matanda ka na, Di no? ba sinasabi ko sa kanila pag namatay kayo, sayang ang pera nyo, kahit papaano, bigyan nyo ang auntie nyo. Di madadamot kayo. Pasko bagong taon, tiniis nyo ako. Kuhol, kinakain ko, pinakita nyo ko pa sa inyo sa video call. Kayo pang galit sa akin, nagyayabang ako, nagyayabang ko sa inyo. So, Nay, ngayon, gaano kahirap ang pinagdadaanan ni Nanay ngayon? Mahirap na mahirap. Mahirap po nang nadadaanan ko talaga ngayon. Super. Sige lang, katuwiran ko, laban lang. Opo. Tama ka, Nay, laban lang. Habang may buhay, may pag-asa. Opo, laban lang. Huwag kang bibitaw kay God, no? Opo. Ipag-pray mo lang na laging malakas ang katawan mo. Sipin mo na lang yung mga magagandang alaala na sa buhay mo. Kalimutan mo na yung mga hindi maganda, no? Ito na lang ang ko, yung aking bunso. Oo. Iniisip ko lang palagi yun. Yan na lang naglalakas ang ko loob dyan. Sige, Nay. Pakuha nga na isang sakong bigas. Bigyan natin si Nanay ng isang sakong bigas. No? Para may pangsaing. Ano yung bumibili kayo ng bigas araw-araw? Opo. Tag-ilang kilo binibili mo na? Minsan 3 kilo po. Minsan 3 kilo. Opo, kasi pagbili din naman pong ulam. Magkano per kilo bigas bili niyo po? 55. 55. Opo. Kagaya ngayon, Nay, alas 12 na. Anong ulam niyo po? Wala po. Talbos ang kamote po. Ulam namin. Ayan. Sige, Nay. Dahil 3 kilos lang binibili mong bigas, ayan, bigyan kita ng sako para matagal nyo ng kainin yun. Opo. At dahil naniniwala ka kay God, may regalo pa si God sa'yo, no? Nay,
Sana makatulong to sa'yo. Marami pong salamat talaga. Bigyan kita 10,000, Nay. Salamat po. Diyos ko, salamat po talaga sa inyo. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Diyos ko po, hulog kayo ng Panginoon sa akin. Ngayon talagang hirap na hirap po ako. Salamat po. Salamat na marami sa inyo. Salamat talaga. Hawakan mo, Nay. Salamat po. Na marami. Salamat po. Salamat po. Magtiwala ka lang kay God, Nay. Hindi tayo pababayaan ni God. Gagawa at gagawa siya ng paraan sa mga oras na paghihirap, kahirapan natin. Lagi lang tayong tumawag kay God. Hindi po natutulog ang Panginoon, no? Kaya, salamat, Nay, at nakilala Salamat na kita. marami. Salamat talaga. Salamat po talaga, din ako makakalakad. Inanagdag ko po ito dyan. Sa tindahan mo. Opo. Sige. Para mayroon kang ano. Opo. Paikutin mo, palakihin mo, Nay. Opo. Salamat po. Babalikan kita, Nay, para Opo. makita ko kung Opo. ano yung ano. Kung ano yung laman. Salamat. Laban lang, Nay. Opo. Nararamdaman ko yung dinadanas mo, paghihirap. Kaya gusto ko sa pamamagitan ni Daddy Frankie, Opo. pamamagitan ng ating mga viewers, ay Opo. makatulong kami sa iyo. Opo. Salamat talaga. Salamat. Diyos ko po, kararating ko lang galing mga lakar. Ayun pa nga, Sabi kayo ng ulam nyo, Nay, ako para na. lumakas ka pa. Opo. Ilang taon ka ulit, Nay? 60. Oo, bata pa, malakas pa. May pag-asa pa, Nay, no? Opo. Salamat talaga sa inyo. Walang ano man, Nay. Mabait ang Panginoon kasi napuntahan ka namin dito. Opo, salamat po talaga. So, Nay, sana napasaya ka namin sa araw na ito. Ingatan mo yung perang binigay namin, no? At kami hindi na magtatagal din para mapuntahan pa namin yung mga iba nating mga kababayan. Daddy Frank, salamat talaga nga dumating ka dito sa amin. Nabigyan niyo ako ng malaking tulong niyo sa akin to. Tuwan-tuwa ako. Pati bigas, may puhunan na ako sa tindahan. Sana marami pa kayong matulungan sa paglalakad niyo ngayon sa araw na ito. Ingat po kayo. Salamat po sa inyo. Blessing po to sa akin. Sige na. Payapos na lang po. Sige po, Nay. Okay po. Okay. Salamat, Nay, ha? Ingat ka parati. Opo, pasyal-pasyal kayo. Daanan niyo ako dyan, Oo, sige. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? After ng ilang minutes nating pag-uusap kay Nanay, nalaman natin yung kwento ng kanyang buhay. At sadyang napaiyak din po ako dahil sa kanyang kahirapan na dinadanas. So, ganun talaga mga kababayan, no? May mga kasabayan tayo na dapat habang bata at habang malakas mag-impok at huwag pakasasayangin yung mga blessing na dumarating. Dahil ayon kay Nanay ay parang hindi niya napahalagaan yung mga biyaya. Although natulungan din niya yung kanyang mga magulang. So sana maging kapulutan ng aral yung kwento ng buhay ni Nanay Lorna. Opo. Na hindi natin siya pamarisan, no? Although sabi nila may kanya-kanya tayong kapalaran, pero tayo rin po mga kababayan ang gagawa ng kapalaran natin, no? So maraming salamat po sa lahat ng ating mga kababayan na laging nakasuporta, lalong-lalo na po sa lahat na nandyan sa premiere natin ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat, di ko na po kayo maisa-isa. At syempre sa mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa, salamat po talaga sa walang sawa ninyong pagsuporta kay Daddy Frankie. Sa mga bago pa lang sa aking channel, sa aking YouTube channel, maglalambing at magpapakilala po ako. Ako si Daddy Frankie. At kung sino man po ang hindi pa nakapag-subscribe sa akin, yan, pa-subscribe po at pa-click na rin yung bell button. Nang sa ganon ay lagi kayong ma-update pa sa mga videos pa na i-upload natin. At kung sakaling nagustuhan at naibigan mo ang kwento
ni nanay ay i-share mo ang video ito. Maraming salamat po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan, I love you all po. Thank you so much, Nay. Okay, salamat po sa inyo. Diyos Okay. ko po, hulog kayo ng Panginoon sa akin.